Amen. What a friend we have in Jesus. Tunay na meron tayong kaibigang handang makinig at handang dumamay sa atin sa lahat ng oras. At yan po ang ating tapat na Panginoong Jesus. Ano po? Kaya purihin po ang ating Panginoon. Salamat din po sa buhay ni Sister Mayet na naghandog po ng awitin para po sa ating Panginoon. Okay. Handa na po ba tayo mga kapatid? Yan. So, kahit ang ating mga tiyan ay wala pang laman, pero ang espiritu ho natin ay pupunuin ng Panginoon. Amen? Sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita. At ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon sa pribilehiyong ito na muli po niyang pinagkaloob para po maghatid ng kanyang salita. At patuloy po mga kapatid, mag-aaral po tayo sa aklat po ng unang Pedro. At samahan niyo po ako sa aklat ng unang Pedro or 1 Peter chapter 2. At sa pagkakataon pong ito, mula po sa verse 21 hanggang verse 25. Or 1 Peter chapter 2, verses 21 to 25. So ito po ang ating passage para po sa umagang ito at sa kalooban po ng Panginoon ay sa susunod po na linggo. 1 Peter chapter 2, verses 21 to 25. Tayo pong isang daling tumayo para po sa pagbasa muli ng salita po ng ating Diyos. Verse 21, "For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in His steps. He committed no sin, neither was deceit found in His mouth. When He was reviled, He did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but continued entrusting Himself to Him who judges justly. He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. For you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls." Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat pong muli sa mapagpalang sandali na inyo pong ipinagkalob sa amin upang patuloy po kaming makarinig ng inyo pong salita at patuloy kaming sumunod sa ituturo po ninyo, Panginoon, sapagkat kami po ay inyo pong mga tagasunod at wala pong ibang pangalan na itataas sa amin kundi ang inyo pong pangalan lamang, Panginoon. Kaya muli po, pangunahan niyo po ang bawat isa po sa amin at patuloy po kaming maging humble, Panginoon, sa amin pong magiging pagtanggap sa inyo pong salita. At lalo na po ang inyo pong tagapagsalita, Panginoon. Sa akin pong mga nagawa, patuloy po, Ama, humingi po ako ng tawad at ikaw lamang ang maitaas ko, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po at patuloy po namin inentrust sa iyo ang umagang ito. Patuloy po ito magdala sa amin sa mas maunlad na pamumuhay espiritual. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo mga kapatid. So nung nakaraan po, ang ating pinag-aralan is about submission o ang pagpapasakop na nauukol sa isang tagasunod ng ating Panginoon. So bakit po ito instructed sa lahat ng mga Kristiyano? Sapagkat wala po tayong ibang pinaka-perpektong halimbawa sa pagpapakababa at sa pagsunod sa kalooban ng mas nakatataas sa Kanya, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At mababasa po natin, at nabasa po natin kanina sa passage, na kung saan ay siya po ang ating modelo sa ating buhay pananampalataya. Siya po ang ating perpektong modelo na dapat nating tularan at patuloy na paalalahanan tayo ng kanyang patotoo o ng kanyang halimbawa sa kung paano po niya tinanggap ang sakripisyo upang ang buong sangkatauhan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ho ang dahilan kung kaya't kahit tayo man ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay, ito po ay may kinalaman sa ating pag-alilingkod, sa ating pananampalataya, subalit ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at ang Diyos pa rin ang nag-aaliw sa atin upang magpatuloy at patuloy tating abutin ang hangganan po ng landas ng pananampalataya sa biyaya po ng Panginoon. Kaya ang ating pong pamagat, mga kapatid, para po sa umagang ito, is His wounds for our encouragement.
ang mga sugat upang tayo ay palakasin, patatagin, patibayin sa ating buhay pananampalataya. So, hindi po ang ibig sabihin, ang encouragement na taglay po natin bilang mga Kristiyano is yung ating personal na paghihirap o ang personal nating pagsusumikap sa buhay. Una sa lahat, sa kaligtasan pa lamang, ipinapaalala po sa atin na hindi po tayo naligtas sa ating gawa. Kundi tayo po ay naligtas sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, muli po ipinapabatid po sa atin na ang mga sugat na dinanas po o tinamo ng ating Panginoong Hesus ang magpapaalala sa atin na wala tayong bahagi sa ating kaligtasan, ngunit sa paglilingkod, meron po tayong dapat gawin. Meron po tayong responsibilidad na dapat nating gampanan bilang mga lingkod niya. Kaya ang ating pong objective para po sa mensaheng ito is to gaze at the Lord's or at the Lord Jesus Christ's suffering as our example to endure the sufferings of this present time. Ating tanawin pabalik ang paghihirap ng ating Panginoong Hesus bilang halimbawa sa pagtitiis natin sa kasalukuyan. Ito po yung aking memory verse po ng Wednesday, Romans 8:18. Ano po? The sufferings of the present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Walang katulad ang mga paghihirap sa kasalukuyan sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin sa darating na panahon. Kaya ang mga tunay na lingkod ng Panginoong Hesus, nagtitiis. Hindi ho yan walang problema. Ano po? Walang Kristiyano hong walang problema. Wala hong Kristiyanong walang pagsubok. Ang Panginoong Hesus mismo ho ay dumanas ng matinding pagsubok sa kanyang pagiging tao upang ang hustisya ng Ama ay masatisfy at upang ang kaligtasan po ay maging posible sa bawat isa po sa atin. Okay? Kaya mga kapatid, sa ating paghihirap, sino ang ating inspirasyon? Bilang Kristiyano, sa ating paghihirap, sino ang ating inspirasyon? Kung meron pong mga taong nagtagumpay sa kanilang mga pangarap at sa kanilang mga profession, ito'y dahil sa kanilang personal na paghihirap. Di ba? Ang kanilang naging inspirasyon. So, yun po yung normal nating napapansin, di po ba? So, pag meron po mga taong halimbawa, nagtagumpay, nakabili ng 10 resort, nakabili ng ekta-ektaryang lupa, nakabili ng eroplano, di ba? So, sasabihin nila, galing kami sa hirap. Lumaki ako sa farm. So kung ano-anong mga experiences ang kanilang pinagdaanan, nagsasabing kaya sila nagtagumpay, kaya sila yumaman, kaya sila naging masagana. Yun yung normal sa buhay ng tao. Ang naging inspirasyon nila ay ang kanilang sarili. Ang naging inspirasyon nila ay yung kanilang karanasan kasama ang kanilang pamilya. Pero sa buhay natin bilang Kristiyano, hindi ho ang ating paghihirap ang inspirasyon natin. Hindi yung mga kahirapang pinagdaanan natin nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoong Hesus ang inspirasyon natin, kundi ang paghihirap ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya po makikita po natin that Christ must be our inspiration to endure the sufferings of this present time. And our inspiration to endure must be the one who suffered the suffering that was supposed to be ours. Merong tayong naging kahalili na dapat tayo ho ang naghirap, subalit siya ang naghirap para sa atin. It must be the one who did the sacrifice that is unfathomable in its power. He is our Lord Jesus Christ. It must be the one who wants every sinning person to believe in Him and to be with Him forever. He must be our inspiration. Kung ano man ang pinagdadaanan po natin sa buhay, ang maging inspirasyon po natin ay ang Panginoong Hesus. Kung naghihirap man tayo at masasabi nating mas mahirap ang pinagdadaanan po natin kumpara sa pinagdadaanan ng ibang tao, kahit kapwa natin Kristiyano, alalahanin po natin ang paghihirap ng Panginoon.
Yan ang maging inspirasyon po natin. Kaya tayo po ay magpatuloy sa pananampalataya. Kaya bakit dapat si Kristo ang ating maging inspirasyon upang magpatuloy tayo sa pagtitiis at patuloy tayong makibaka sa ating pananampalataya. Ito po makikita po natin sa ating passage. Meron po tayong 3 katotohanan. And ang first point lang po muna ang ating makikita po, or pag-aaralan po para po sa umagang ito. First is that He is our perfect standard for suffering. Siya ang ating perpektong pamantayan para sa pagtitiis. And number 2 is that He is our perfect substitute for suffering. Siya ang ating perpektong kahalili sa pagtitiis. At ang ating pangatlo ho is He is our perfect shepherd for suffering. Siya ang ating perpektong pastol para sa ating pagtitiis. So una po mga kapatid, makikita po natin that He is our perfect standard for suffering. Sino ba ang inspirasyon natin at sino ba ang pamantayan natin para sa ating pagtitiis? Ang mga apostol ba? Ang mga nauna ba sa atin na namatay sa tabak? Ang mga nauna sa atin na namatay sa pamamagitan ng beheading? Sila ba ang inspirasyon natin? Hindi lang po. At hindi lang sila. Kundi ang pangunahin po dapat na inspirasyon ho natin ay kung sino po ang kanilang inspirasyon. Kaya sila namatay sa tabak, namatay sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus ng pabaliktad, namatay sa pamamagitan ng pagpupugot ng ulo. Sino po ang kanilang inspirasyon? Ang Panginoong Hesus. Kaya ang Panginoon ang ating perpektong pamantayan sa pagtitiis natin sa pananampalataya. Verse 21, balikan po natin mga kapatid. Ano po sabi? For to this you have been called. Sapagkat dito kayo tinawag, kayong mga inuusig sa panahong ito. Kayong mga Kristiyanong naghihirap, kayong mga Kristiyanong pinapatay, kayong mga Kristiyanong dumaranas ng mga pagsubok sa pananampalataya, dito kayo tinawag. For to this you have been called. Because Christ also suffered for you, sapagkat si Kristo'y naghirap para sa inyo. It costs, sabi nga po, the life of Christ. Para pagtiisan din po natin kung ano ang kanyang pinagtiisan. Minsan, sa kasaysayan. Because Christ also suffered for you, leaving you an example. Hindi lang po pinagtiisan ng Panginoon ang kanyang paghihirap, kundi meron pong layunin kung bakit niya pinagtiisan ang paghihirap na ito, sapagkat nais niyang mag-iwan ng halimbawa para sa kanyang mga tagasunod. Leaving you an example. Okay? Kaya po ang Kristiyano ay tinatawag pong mga tagasunod ng Panginoon. And so that you might follow in His steps. Sundin ninyo ang kanyang mga yapak. So alam niyo po, kung i-check po natin sa original language po, ito pong mga salitang example and yung salitang steps. Talagang makikita ho natin kung gaano po kahalaga sa atin na tayo po'y makilala na tayo ay kay Kristo. Okay? So the very reason for every Christian to persevere in trials in this case is to be like Christ. Tayo po ay maging katulad ni Kristo. Yan po ang kanyang nais para po sa atin. We are Christ's followers. Amen? Amen. Tagasunod ba tayo ni Kristo? Amen. Kaya tayo narito sa bahay panambahan dahil sinusunod natin ang Panginoon, hindi dahil relihiyon, hindi dahil tradisyon, kundi dahil tayo tagasunod ng Panginoon. And as followers of Christ, we are to follow His example. At yamang tayo mga tagasunod ng Panginoon, wala tayong ibang sinusunod kundi ang kanyang halimbawa. So the word example, kung titingnan po natin, is from the Greek word hupogamon, that means writing under. And it carries the idea of a pattern placed under a tracing paper so that the original images could be duplicated. Sa makatuwid, tayo pong mga tagasunod ng Panginoon, dapat nating sunsunin. Para ho tayong nasa grade 1 or grade 2 na nag-aaral pa po ng writing.
tinitrace natin yung kung anumang letra na dapat nating i-trace. So yun po yung salitang example. Meron po tayong example at ito yung ating gagayahin. Ito po yung ating susunsunin. At ito po ay ang Panginoon. And Christ's example is our pattern on which believers trace their lives. So kaninong buhay ang sinusunsun ho natin? Kaninong buhay ang sinusunsun ho natin ngayon? Di po ba? Baka ho tayo ngayon ay panatiko, hindi ng Panginoong Hesus, kundi ng sino mang tao. Gusto natin gayahin ang kanyang pananalita. Gusto natin gayahin yung kanyang pananamit. Gusto natin gayahin ang kanyang buhay, yung kanyang practice. Pero yan ba dapat ang makikita sa atin bilang mga Kristiyano? Kaya tayo tinawag na mga Kristiyano because we are followers of Christ. Therefore, we should trace the example of Christ in our lives. Sunsunin ho natin kung ano po ang yapak ng ating Panginoon. Steps. The word steps is from the word iknesin, which means footprints. O mga yabag. O what we call that, yung marka. Bakas ng paa. Hindi po yan yung nandito sa sa Dolores. Di ba? Sa Cristobal. Hindi po yon. May yabag daw po ang Panginoon dyan. Di ba? Hindi po. Kundi yung example ng Panginoon habang siya po ay nandito sa lupa. Yung example po ng Panginoong Hesus habang siya po ay nasa katawang tao. So ito po, mga kapatid, ang sinasabi that Christ is our perfect standard for suffering. Paano nagtiis ang ating Panginoon? Ano ang mga katangian ng pagtitiis? Kung kaya't ang kanyang pagtitiis ay ang ating pamantayan, perpektong pamantayan sa buhay na ito. First, makikita po natin is a sinless response. Verse 22, mababasa po natin. He committed no sin, and neither was deceit found in his mouth. So this is the first response, which is a sinless response. Bakit walang deceit o karumihan sa bibig ng Panginoon? Sapagkat siya'y walang kasalanan. Kaya ang unang sinabi po dito is, He committed no sin because there is, sabi dito, no sin was found in His mouth. Walang karumihan o kasamaan o kasalanang makikita sa Kanya. At makikita po natin yan in the book of Isaiah chapter 53. Doon po kinuha ni Apostle Peter ang bahaging ito. So the suffering servant. Isaiah 53 verse 9. Tingnan po natin mga kapatid. Ano po sabi dyan? And they made his grave with the wicked and with the rich man in his death. Although he had done no violence and there was no deceit in his mouth. He did no violence. Sabi dito, he had done no violence and there was no deceit in his mouth. Therefore, ito ho ay ang ating Panginoong Hesus. Kahit ito ho ay nasulat hundreds of years before ni Prophet Isaiah. Okay? Christ willingly endured the unjust trial and treatment of the political and religious leaders of his time by his sinless response. Wala hong kasalanan ng ating Panginoon, bagamat siya ho ay sinentensyahan ng kamatayan. Walang kasalanang lumabas sa kanyang bibig, pero sa kabila nito, sinentensyahan pa rin siya ng kamatayan. Brothers and sisters, kung tayo po ay totoong tagasunod ng ating Panginoon, kung tayo po ay nakararanas po ng injustice,
or injustice sa buhay, na para bang hindi patas ang buhay natin, ano po ang magiging tugon natin? Magiging katulad ba ng sa Panginoon? Na hindi siya nagsalita ni kahit isang salita na magsasabing kasalanan. But He, sabi dito, He committed no sin. Because He is without sin. Ito po ang halimbawa na dapat nating gampanan o gayahin, mga kapatid. Although we commit sin, we are still subject to sin, nandun pa rin ang posibilidad na magkasala, nandun pa rin ang maaaring pangyayari na tayo po ay magkasala. Pero ito po ang ating Panginoong Hesus. Walang nakita o natagpuan sa kanyang kasalanan. Okay? He committed no sin, and neither any sinful corruption found in his mouth. So the word deceit means any. So this is a general term. Ang ibig sabihin po nito is sinful corruption. Sa lahat ng uri. Lahat ng klase ng pananalita na nagpapakita ng kanyang kalikasang makasalanan ay wala po sa Panginoon. Kaya ito po ay isa sa mga proofs, na siya po ay Diyos. Bagamat siya po ay nasa katawang tao, pero wala po siyang kasalanan. In our part, we express sin most easily and most often through our mouth. Saan madalas nakikita ang ating pagiging makasalanan? Sa bibig. Saan madalas nagiginig na ang pagiging makasalanan natin? Sa bibig. Di po ba? Kaya ang sabi po ng Santiago, ito po ay nakalalason, nakasisira, mapaminsala. Kaya bilang mga tagasunod ng Panginoon, kinakailangan po nating bantayan ang ating dila. Kinakailangan po nating bantayan ang ating mga labi. Kung tayo man ay naghihirap sa buhay, sinusubok sa ating pananampalataya, ang Panginoong Hesus, sinubok siya, naghirap siya, pero walang ni isang salita na lumabas sa kanya sapagkat siya'y walang kasalanan. Katulad po ng sinabi ni Isaiah. Ano po ang sabi ni Isaias? Matapos niyang makita ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang kabanalan ng Panginoon. Woe is me, for I am unclean, or I am ruined. I am a man of unclean lips, and I dwell among the people of unclean lips. Dito na ako mamamatay para kay Isaias. Doon na siya mamamatay matapos niya makita ang kabanalan ng Panginoon. Nakita niya ang karumihan ng kanyang labi. Nakita din niya ang karumihan ng labi ng kanyang mga kasama. Ganun din ba natin tingnan ang ating mga sarili, mga kapatid? Nandun ba ang consciousness natin sa ating mga labi? Na kapag tayo po ay nakapagsalita ng hindi agad natin pinag-isipan, ito'y nakaaapekto sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya, first is a sinless response, which means He left to us an example. It doesn't mean na tayo po'y walang kasalanan. We're still subject to sin. Pero, paano po dapat nating tugunan ang pagsubok, ang pag-uusig, at paghihirap? Nakaakibat po ng ating pananampalataya. Okay? So that is number 1, a sinless response. Next, number 2, in verse 23. Ito po ang ating mababasa muli sa ating pong passage. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten. So that is the second subpoint po natin. Ano po? So the first part of verse 23. Again, when he was reviled, he did not revile in return. That is a speechless response.
Nilibak ho siya ng makailang beses. Tinuya ho siya ng makailang beses. Di po ba? Pero wala ho siyang ni isang salitang iginanti sa kanila. He did not revile in return, and he did not threaten anyone. Okay? In fact, ito po ay kinuha ulit ni Apostle Peter sa Isaiah chapter 53. At sa pagkakataon po ito po ay nasa verse 7, na sabi po dyan, He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Isaiah 53 verse 7, He opened not his mouth like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Katulad ng tupang kakatayin. Maaari po, likely ang tupa ho, pagka siya ho ay papatayin, so wala ho siyang resistance. Ganun ho siya kaamo. Pero pagka nakakita ho tayo ng kinakatay na baboy o aso, di ba? So, nandun talaga yung resistance. Eh, lalo na ang tao. Di ba? Lalo na ang tao. Pero isipin ho nating mabuti. Ano kaya yung mga martir? Nung sila'y papatayin na, sila ba'y nag-resist? Meron ba tayong nabasa na story na itong mga martyrs nung sila ipatayin, bago sila sunugin, bago sila ilubog sa kumukulong tubig o mantika, nandun ba yung kanilang resistance? Wala, di ba? Hindi sila nag-resist. Instead, nagpuri sila sa Panginoon. Hanggang sa mawalagutan na sila ng hininga. Hanggang sa mawala na sila ng malay doon sa execution na ginagawa sa kanila. Ang huling words na lumabas sa kanila ay pagpupuri sa Panginoon. So, ganun ka-identical ang kamatayan ng tunay na tagasunod ni Kristo. Wala siyang resistance. Kagaya ng sa Panginoong Jesus. Hindi ho siya nag-resist. Bagamat alam niyang hindi makatarungan, alam niyang hindi karapat-dapat, pero walang iba. Sa puso niya, sa kaibuturan ng kanyang kalooban, walang iba. At he willingly endured and gave himself. Napagtiisan po niya ang paghihirap na ito. Kaya wala po siyang binitiwang ni isang salita bilang ganti sa mga masasakit na salitang ibinato sa kanya. Kagaya ng isang tupa, sabi dito, like a lamb that is led to the slaughter and like a sheep that before its shearers is silent. Isasalang na siya doon sa mga shearers, yung magtatanggal ng kanyang balahibo, di ba? Upang gawing wool. Wala siyang resistance. Ito po ang ating Panginoon. He opened not his mouth. He did not resist. Christ's accusers provoked him repeatedly to break himself. Alam niyo po, isipin natin mabuti yung sitwasyon na ang Panginoong Jesus, lahat ng taong nakapaligid sa kanya, minumura siya. Lahat ng taong nakapaligid sa kanya, talagang lahat ng pinakamasasakit na salita, binanggit, naka-address sa kanya. Ito po ang ginawa ng mga taong paulit-ulit sa Panginoon. But, they could not break the Lord Jesus. He did not get angry or retaliate against them. Hindi siya nagalit o naghiganti sa kanila. Okay? So the word being reviled, kung titingnan po natin, is a present participle. Hindi lang po minsan tinuya o binastos ang Panginoon, but during the time of His suffering, during the time na siya po ay pasan-pasan ho niya ang krus, habang siya ho ay nilalatigo, habang siya ho ay dinuduraan,
Habang siya ho ay pinahihirapan, kasabay ho nito ang pambabastos na ipinupukol sa kanya ng mga tao. Kung tayo ho, murahin lang ho tayo ng isang tao, di ba? Nandun agad yung silakbo ng ating emosyon. Nandun agad yung silakbo ng ating damdaming gusto din nating ibalik sa Kanya ang ginawa niya sa atin o ang sinabi niya sa atin. But the Lord Jesus Christ, He did not. Di ba? He did not revile in return. He did not threaten any person na nanakit po sa Kanya. He experienced and endured the more aggravating verbal abuse. Hindi lang po physical ang pang-aabuso na ginawa sa Panginoon, but the more aggravating verbal abuse. Hindi po ba? Mas masakit kumpara sa sugat ang masakit na salita. Sapagkat yan po ay nakatatak na sa ating alaala. Bagamat, sabi nga, ang physical nating sugat ay gumagaling, nag-iiwan siya ng pilat, pero ang masakit na salita, hindi mo na siya mababawi. Paulit-ulit pa ang ginawa sa Panginoon. Yun nga lang, minsang binitawan, hindi natin makalimutan. Samantalang yun sa Panginoon, hindi lang isa o dalawa o tatlo, makailang ulit pang sinasabi sa Kanya. Di ba? But He did not revile in return. At isipin ho natin, sa pagliligtas niya, ano pong sabi niya? Kakalimutan ko na ang iyong mga kasalanan. The past, the present, and the future. Hindi po ba mapagbiyayang Panginoon sa atin, mga kapatid? Isn't He gracious to us sa kaligtasan po na Kanyang bigay? Samantalang kung tayo ho ang tumanggap o tayo po ang ginawan ng mga taong ito, ano po ang magiging reaction po natin? Ano po ang magiging ganti ho natin sa kanila bilang tao? Okay? So, it is a continual throwing of harsh and abusive language. That is the word reviled. But Christ patiently and humbly accepted all those. Tinanggap lang ng Panginoong Hesus. Di po ba? Sabi nga, parang ano lang yan eh. Sa isang palabas, yung aping-api ka na. Yung inaapi na hindi man lang gumaganti. Di ba? Tayo mga nanonood, talagang gigil na tayo. Gumanti ka naman. Oh. Di ba? Nandun yung emosyon natin, gumanti ka naman kahit isa lang. Pero ang Panginoon hindi niya ginawa. Kasi nandun yung kanyang full obedience and submission sa kanyang Ama. At pinapakita rin ito na siya ho ay walang kasalanan. Okay? Matthew 27 verse 12 to 14. Ito po ang ating mababasa. Matthew 27 verses 12 to 14. But when he was accused by the chief priests and elders, he gave no answer. Then Pilate said to him, "Do you not hear how many things they testify against you?" Di mo ba nagiginig kung ilan, sabi dito, ang kanilang inaakusa sa iyo? Kung ilang akusasyon ang binabato sa iyo? But he gave him no answer. Not even to a single charge, so that the governor was greatly amazed. So si Pilato ho, talagang hindi siya convinced na ang Panginoong Hesus ay may kasalanan. Talagang naniniwala ho si Poncio Pilato na hindi ho deserve ng Panginoon yung punishment. Di ba? Pero ang ginawa ho ng mga tao, talagang pinush ho. Itinulak talaga na ang Panginoong Hesus ay maparusahan. Kaya ang Panginoong Hesus, sabi dito, wala siyang salita.
na iniwan o binitawan bilang depensa sa kanya at bilang ganti doon sa mga taong umaakusa sa kanya. Kaya speechless response. Now, if you are a follower of Christ, how do you respond sa mga taong minamakho tayo sa pananampalataya? Kinukutsa ko ang ating paniniwala sa Panginoong Hesus. He willingly endured the unjust torture both physically and verbally by his speechless response. But in our part, we explode instantaneously when someone throws a bad word towards us. Ang laki ng pinagkaiba ho natin sa Panginoon. But by the grace of God, we are here. Meron po tayong pribilehiyong bigyan po ng kalakasan ng Panginoon, enablement to practice, to apply. Kung ano po ang halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Hesus, magagawa po natin sa tulong at biyaya ng Panginoon. Yan ba ang ating kahilingan, mga kapatid, bilang kanyang mga tagasunod? Na totoo tayong maging tagasunod ni Kristo. Hindi lamang sa bibig lang tayo tagasunod ng Panginoon. Madali yun. Pero pag nandyan na ho ang sitwasyon, pag nandyan na ho ang hamon, ano ho ang mas nananaig? Ang kagustuhan natin na makatulad ang Panginoon o ang kahinaan ng ating laman bilang isang tao? Kaya, a speechless response. Yan po ay isang magandang sagot. Ano? Hindi ho sa lahat ng pagkakataon ay kailangan meron tayong sagot sa lahat ng mga masasamang ginagawa sa atin. Minsan, ang pagiging tahimik or silence ang pinakamagandang sagot. Dahil ito ho ay inihalimbawa sa atin ng Panginoon. Okay? At ang ating pangatlo po, so first we have a sinless response. Next is a speechless response. And number 3, in verse 23, makikita po natin, when he suffered, he did not threaten. Wala siyang pinagbantaan. Wala siyang masamang salitang binitawan sa mga taong nanakit sa kanya. Di ba? Kung ang kalikasan ng pagiging makasalanan ng pag-uusapan, ay baka nakasuhan na po tayo ng grave threat. Di ba? Baka nakasuhan na tayo ng mga unjust vexation, defamation, oral defamation. Pero ang Panginoong Hesus, wala siyang binitiwan. Ano po? Because, sabi po dito, but continued entrusting himself to him who judges justly or righteously. So that is our third, which is a submissive response. Hindi lang po ang pagiging walang kasalanan ni Kristo ang ating halimbawa at ang kanyang pagiging tahimik, sabi dito, or speechless response. Sinasabi din po dito is a submissive response. He continued entrusting himself to him. Ano po ang significance nito, mga kapatid? During the time na ang Panginoong Hesus po ay nililibak, habang siya po ay tinutuya, habang siya po ay minumura, repeatedly, again and again and again, present participle din po. Actually, this is not a present participle, an imperfect tense in the past. A repeated action in the past, imperfect tense. Ang ginawa po ng Panginoong Hesus paulit-ulit, he continually entrusting himself. He continually handing himself over to his Father. Ganyan po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi lang ho sa tahimik in a way na wala siyang ginawa. Ito ang pinakamagandang aksyon na ginawa ng Panginoon. Kaya ito ang halimbawa po natin. Sa gitna ng katahimikan, patuloy ho niyang inihihilig ang kanyang sarili, ibinibigay ang kanyang sarili sa kanyang Ama. Submission. Okay? It means a continual action in the past of handing himself over to someone.
It was Jesus who repeatedly handing himself over to the Father for safe keeping, with each new wave of physical and verbal abuse. Kaya mga kapatid, anong ginagawa ko natin pag tayo ho ay nasa gitna ng pagsubok? Are we yielding to Christ? Saan tayo humihilig? Kay Kristo ba o sa ating sarili? Alalahanin po natin, ang paghilig sa sarili ay daan para sa ikasisira ho natin. Ikababagsak ho natin. Kaya ang sabi dito, entrusting himself to Him because he knew that his Father is a just judge. He judges righteously. Matuwid ang kanyang Ama. Ganito ba ang ating pagkakilala sa Panginoon? Siya'y matuwid. Ang kanyang hukuman ay matuwid. Ang kanyang hustisya ay matuwid. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan po natin, nasasabi po natin, we deserve because ang Diyos na nagpahintulot ay matuwid. Di ba? And Christ endured it all. At pinagtiisan itong lahat ng Panginoong Hesus. Alam niyang hustisya ang mananaig, hindi ho ang kagustuhan ng kanyang kaaway. Kaya sa Diyos siya, o sa Ama siya, patuloy na humilig. Luke chapter 23 verse 46. Ito po yung pampito sa huling pitong wika ng ating Panginoon. Ano pong sabi niya? Lord or Father, into your hands I commit, I commend, I surrender my spirit. Isinusuko ko sa iyo ang aking espiritu. That is the submissive response. At ito ho ang nagpave ng daan upang ang kaligtasan ay maging posible sa atin. Mga kapatid. Okay? So, likewise, Christ's followers must follow this. Katulad po ng mga nauna sa atin, like Stephen, matapos po siyang batuin. Ano po ang huli niyang sinabi? Lord, forgive them. Patawarin mo sila habang nakatingala siya sa kalangitan. Hindi ho siya naghiganti at gumawa ayon sa kanyang sariling kagustuhan, kundi ang kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Ama, sa kalooban ng Panginoon, ang kanyang sinunod. Kaya kahit siya ho ay pinatay, hindi ho siya nag-resist. Tumingala siya at patuloy niyang pinatutuo ang Panginoong Hesus na kanyang tagapagligtas. He lifted his eyes to God and asked to forgive them. Now, brothers and sisters, if you are a follower of Christ, are your eyes fixed on Him? Ano ba ang ating mata sa Kanya? Nakafocus ba sa Panginoon? Being the author and perfecter of our faith? Bilang siya ang ating tagapagpatuloy o nagpapasakdal ng pananampalataya natin? At nagpapadalisay ng ating buhay. Patandaan po natin, yan po ay para sa atin. Hindi po yan parusa sa atin. We are already freed from eternal damnation. Lahat ng pagsubok na pinagdadaanan po natin, pagpapatibay at pagpapalapit ng Panginoon sa Kanya. Pagpapalapit sa atin para sa Kanya. Hindi ho ito pagpapalayo sa atin o sa Kanya. Kaya again, it's a submissive response. How do you respond? Paano tayo tumutugon sa mga kahirapan sa pananampalataya? Kaya,
Ang isa hong magandang application ho dito is kung paano po natin tanawin ang pangako ng Panginoon. Ang hinaharap na naghihintay sa bawat nagtitiis na Kristiyano. Again, it is incomparable. It is not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Kung ang nais mo na sa mga oras na ito ay buhay na walang kasalanan at ayaw mo nang magkasala, panghawakan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, darating yan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi natin may kukumpara ang paghihirap natin at ang kasaganaan na meron po tayo, kung meron man, biyaya ng Panginoon, sa kaluwalhatiang ihahayag niya sa atin. Ang buhay na minitithi ng bawat Kristiyano ay darating pa lamang. At inihalimbawa ng Panginoong Hesus ang dapat na maging galaw natin sa kasalukuyan. Okay? That's why He is our perfect standard. Is your standard to suffer a sinless one? Okay? Ang Panginoong Hesus lamang po ang walang kasalanang pamantayan po natin sa paghihirap. At siya din ang ating pamantayan kung paano po mag-react at kung paano po tayo gagalaw sa anumang paghihirap na ating dadaanan sa buhay bilang Kristiyano. At ang kanyang pagpapasakop ay maging halimbawa din sa atin. Kaya patuloy tayong magpasakop sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban natin o sa kalooban ng mga taong baka nagbibigay ng payo sa atin. Kasi ikaw, lumipat ka pa eh. Kung lumipat ka, yan, naghihirap ka na. Ba't bumalik ka na sa dati? Kasi dati hindi ka ganyan. Dati masagana ang buhay. Nakukuha ang gusto, nabibili ang gusto, nakakain ng gusto. Ngayon, nung sinasabi mong ikaw ay nakakilala na sa Panginoong Hesus, ganyan. Di po ba? Kaya test, mga kapatid, ang pagsubok ay bahagi po ng ating refinement. Mas makilala pa natin siya. At mas maging tagasunod tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyo pong salita. Muli, sa inyo pong ipinahayag sa amin na kung paano po kami tumugon sa lahat ng mga kahirapang kaakibat ng aming buhay bilang inyo pong mga anak. Wala po kaming ibang halimbawa kundi ang perpektong tagapagligtas at Panginoon na nagligtas po sa amin. Kaya Ama, patuloy po, amin pong itinatagubin sa iyo ang aming pong mga buhay, ikaw pong manguna sa amin, at patuloy naming tularan ang halimbawa ng aming Panginoong Hesus. Sa kanyang paghihirap, wala siyang binitawan ng isang salita bilang ganti sa mga ginawa sa kanya. Patuloy siyang nagpailalim sa iyo, patuloy siyang sumunod sa iyo pong kalooban. Ito din po ang maging galaw po namin, Panginoon, sa buhay na ito. At patuloy po namin ituon sa aming kaisipan ang iyo pong mga salita, ang iyo pong mga pangako. Salamat po, Ama, sa iyo pong salita at ang lahat ng ito ay patuloy po namin itinataas sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.